Ayan, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ilang araw po akong hindi nakapag-vlog dahil nagbakasyon ulit tayo. Kahapon lang kami nakauwi. Pero pag-uwi, plakda agad dahil pagod ako po nag-drive Sa south lang naman kami nagpunta, dyan sa bandang Cavite. Pero yung napuntahan namin, dead spot. Walang signal, walang wifi. Tapos ang wifi lang namin doon, yung piso wifi, yung hulugan mo ng piso. And then, i-connect mo yung cellphone mo doon, magkakaroon ka na ng internet. Kaya lang, pag nanood ka ng video, loading din. So, mahina. Ang ganda sana kung makapag-upload ako, yung background ko, dagat, habang nagbablog ako. Ang ganda sana. Kaya lang, wala namang signal. So, ganun kapur ang ating internet system dito sa Pilipinas. Hindi pa rin naaabot yung mga, hindi naman liblib na lugar yung Cavite. Di po ba? Bakit ganun? Hindi maabot ng internet. So, anyway, marami na po tayong na-miss na sana. Ang gaganda sanang i-vlog ng ibang mga issues. Pag-uusapan po natin si Chis Escudero. Mainit na ang ulo kay Chis Escudero ngayon. Siya na yung ini-impeach ng mga dilawan at mga komunista. Ewan ko ba kay Chis Escudero, ang duda tuloy ni Senator Amy Marcos. Mukhang ayaw na ng Malacanang matuloy itong impeachment. Itong impeachment dahil kapag ito natuloy, tas natalo rin yung mga gustong magpa-impeach kay VP Sara, mapapahiya lang ang administrasyon. Sa bandang huli, pag natalo sila, mapapahiya lang siya. Pero sa akin, kung ako ang tatanungin, gusto ko po maitawid dito sa 20th Congress at matuloy magkaroon ng trial. Mayroon tayong mapanood na trial. Yun po ang gusto ko. Ngayon, kung di-dismiss, haharangin agad itong impeachment at madi-dismiss agad, okay din sa akin. At least wala na, ligtas na si VP Sara. Kaya lang, magngangawa pag na-dismiss po itong impeachment ni VP Sara. Ngangawa po itong mga dilawan, pinklawan, itong mga komunistang terorista, at yung mga kongresista na matatakaw. Magngangawa, nakikita ko na si Laila de Lima, naku, magdadrama yan. Oo, baka umiyak pa yan na may hawak na habang kumakain ng saba. Magdadrama yan. At nakikita ko yung tatlong komunista. Yung kung paano magalit yung kanilang muka habang nasa kalye, no? Ganun po ang gagawin yan So, ang mangyayari, si VP Sara, natakot. Kaya pinatigil agad ni VP Sara. Pero hindi natin alam, baka kumikilos din ang Malacanang para ma-dismiss, maharang itong impeachment. Kasi ganun din ang mangyayari, matatalo rin sila sa bandang huli dahil mayroon pong sapat at sobra-sobra na ang numero ni VP Sara para hindi siya ma-impeach. Yan po yung nakita na yan kahit ng mga kalaban, nakita po yan. Kaya gusto lang nila na matuloy na ito kasi pag natuloy itong impeachment trial, araw-araw o madalas nasisiraan nila si VP Sara. Andyan, gagamitin ng media. Siyempre, pag hinulugan mo ng token yung media, gagalaw yan Pag walang token yan, hindi ka papansinin yan. So, negosyo talaga Ginagawa talagang negosyo itong media ng mga oligarkong may-ari na yan. So, puro ganun sila. Puro kita. Kung ano yung mas malaki kita, doon sila. Puro kita yung mga oligarko, Puro negosyo talaga. Business is business, preposition. Kahit hindi na yun yung sinumpaan nila sa rules ng broadcasting. Anyway, yan po ang mangyayari. Nagbabalak na nga sila na magrally sa EDSA. So, kung hindi matutuloy,
Yan po ang mangyayari. Magdadrama, mag-iinarte itong mga kalaban ng mga Duterte. Kung sakali naman na hindi ma-impeach si BP Sara, pwede pa sila, alam natin, magsasampa ulit yan ng another impeachment complaint. Pero siguro magpapalipas ng 1 taon. May 1-year ban yan, ano? At baka ang gawin ng, kasi hindi po talaga sila titigil na magiba ang Duterte, hindi sila titigil. At parang hindi sila makakapayag na Duterte ulit ang umupo sa 2028. Kasi nandyan na sila eh. Tapos mawawala pa sa kanila yung pwesto. 'Di ba? So parang ayaw na nila talagang pakawalan itong pwesto na to. Kaya kung hindi man ma-impeach si BP Sara, baka kasuhan nila. At yung worst ay ipa-assassin si BP Sara para talagang mawala. Ganun pa man, kung sakaling niyang ma-impeach si BP Sara or makasuhan, makulong, mayroon pa namang papalit eh. Bukod kay BP Sara, nandyan si Bongo. Ang lakas-lakas ni Bongo. Nag-number 1 siya. Nandyan din yung kapatid ni BP Sara. So may choice pang iba. Kaya eto na lang yung sa tingin ko. Gusto ko talagang matuloy. Gusto ko lang mapanood yung trial. Para kapag na-acquit si BP Sara, no question, walang question. O kumbaga, mayroon man mag-question, kaunti na lang. Kasi makikita talaga natin yung ebidensya at makikita natin yung gagawin ng depensa. Talagang mahihimay-himay yan eh. Yung ebidensya na yan, kahit mga testigo nila, hihimayin at hihimayin yan, gigisahin yan ng mga abogado ni BP Sara. So, maganda rin kasi na-excite din ako makanood ng trial. 'Di ba? Kayo rin siguro gusto niyo makapanood ng trial, lalo na sa mga bata-bata pa. Kami nakapanood na kami ng trial ni Erap, trial ni Corona. So, talagang marami kang educational 'yan, marami kang matututunan. Gusto ko rin makapanood at para kapag na-acquit si BP Sara, wala nang tanong-tanong. Hindi na sila magki-question. Wala silang dahilan, no? Ay, si BP Sara pinatigil kasi yung impeachment. Wala na silang ganyang dahilan. Kaya nga sabi ni BP Sara, bring it on. Mas gusto niya na matuloy ang impeachment na yan at gusto niya magkaroon ng bloodbath. Kaya yan nga ang gagawin nila kapag hindi natuloy. Mag-iinarte, magdadrama. Magdadrama talaga yung mga yan. Ang gagaling pa naman sa drama niya, nila Castro, ni De Lima, lalo si Trillanes. Si Trillanes nagmamagaling nung nakaraan eh. May sinabi pa siya, may mga ebidensya raw siya na mga bank account ni BP Sara, joint account pa ni Tatay Digong, at billion daw ang transaction every 6 months galing daw sa drug lord. Nanonood ako yung si Pinky Web ang journalist na nag-i-interview. Hindi naman sinasabi ni Trillanes kung sino yung drug lord na yun. Ito naman si Pinky Web, ayaw naman tanungin, sino po yung drug lord na sinasabi niyo? Dapat sabihin niya. Kasi once na sinabi niya yun, magre-research na yung tao. Ito raw yung drug lord na nagbibigay ng pera sa mga Duterte. Sa lahat daw ng Duterte, magkakapatid, tatay, pati raw kay Hanilet. Si Trillanes talaga. Hanggang ngayon, sabi niya, 2016 daw hanggang ngayon, talagang sinasabi niya na ito, makikita ng mga tao to. Totoo talaga yung sinasabi ko. Kasi kung hindi totoo yung sinasabi niya raw, dapat wala na siya. Medyo nagkamali siya eh. Napahinto nga siya eh. O tama naman wala ka na ngayon 'Di ba?
Ibig sabihin, wala ka ng kredibilidad. 4 na eleksyon na ang sinalihan mo. 4 na talo ka na rin. Oh, Vice President, 2 Senador, tapos nag-mayor siya, 4 na talo na siya eh. Ibig sabihin, wala na talaga siyang kredibilidad dahil wala nang naniniwala sa kanya. Kung may naniniwala sa kanya, nanalo sana siya. 'Di ba? Nagkamali siya, napahinto siya eh. Sabi niya, kung hindi totoo yung sinasabi ko, dapat wala na ako ngayon. Wala ka na talaga, 'di ba? Wala na siya sa pwesto, wala na siya sa gobyerno. Talagang wala na siya. Napahinto siya, nagulat siya sa sinabi niya. Nagkamali siya. Yan yung mga sinasabi ni Trillanes. Kasi kasama si Trillanes sa nag-file ng impeachment complaint. Pangalawang impeachment complaint yata yung kasama siya. Or Magdalo Group yata yon. Kasama si Trillanes na naghain daw siya ng ebidensya, mga bank accounts, mga billions daw ang laman. Kung ikaw naman magnanakaw, no? Mayor ka, magnanakaw ka. Ilalagay mo sa bangko? Hindi siguro. Alam niyo yung mga congressman, yung mga magnanakaw na politiko, may underground yan sa bahay. Yung bahay nila, yung underground nila sa bahay, may aircon yan. Nandun, tumpok-tumpok po yung mga pera nila doon. May CCTV pa siguro yan. Aircon, tas andun din yung mga gold bar nila. Yung mga magnanakaw na hindi nagbabangko yan. Tanga-tanga lang talaga si Trillanes, hindi nag-iisip. Kung ikaw ay magnanakaw, hindi mo ibabangko. O kaya naman, meron kang kukuning crony, kagaya ni Marcos Sr. Ramon ang chairman, ang may-ari ng San Miguel Beer, di po ba? Ang dating may-ari noon ay si Danting Cuangco. Yun ang crony ni Marcos Sr. Siyempre, being a crony, namatay ka na, nagkasakit ka, namatay ka na, pumalit si Ramon Ang. Si Ramon Ang pa rin ang crony ng mga Marcos. Nandun pa rin po yung pera nila. Nasa investment po ng San Miguel at kung ano pang mga business ng San Miguel Beer na pinamumunuan ni Ramon Ang. Crony pa rin yan. At mayroon pang mga iba't ibang crony. So, hindi mo ipapangalan kung ikaw magnanakaw na politiko, taong gobyerno ka, na magnanakaw ka, hindi mo ibabangko at ipapangalan sa sarili mo. 'Di ba? So, napakahirap paniwalaan talaga ni Trillanes sa kanyang sinasabi. Anyway, may mga maliliit pong balita dito. Babasahin ko lang. Ayun, wala na palang. Ito po, lumagapak sa ranking ang Pilipinas. Pinakadelikadong bansa para sa turismo ayon sa Hello Safe. Napakasaklap po ito, kaya lang ganyan talaga ang mangyayari kapag hindi marunong ang presidente. Ganito talaga ang mangyayari dahil dinadaya lang nila talaga yung mga data ng PNP. Sinasabi nila mas kaunti ang krimen o ano ngayon ito, pinakadelikado. Yung mga report din ng PNA, yung Philippine News Agency, talagang puro pagtatago. Tinatago nila yung mga balitang totoo. Mga katotohanan na tunay na balita, tinatago nila. Para lang mailigtas nila yung hindi marunong na presidente natin. Ganyan lang ang ginagawa nila. Puro pandaraya. Bayaran nilang media, dadayain, hindi babalita yung mga totoong balita. At meron pa ritong balita kung saan yung pinapakalat na manifesto ni Romualdez ay hindi na raw pumipirma yung ibang mga congressman. Kumbaga ayaw na kay Romualdez. Si Prasco, ito po yung
yung asawa niya, yung naupo sa tourism. Naging spokesperson pa yung asawa nito ni BP Sara eh. Noong siya ay tumatakbo pa lang, nangangandidato pa lang sa pagka-vice president. Ano rin kasi to? Hindi rin tapat maglingkod. May mga nagsasabi, mga kongresista, congressman, sila daw ay lingkod bayan. Ang tanong naglilingkod ba talaga kayo? Ang daming magnanakaw po ngayon dahil yung puno po yung puno natin, kumbaga hindi mahigpit, maluwag, magnakaw na tayo hanggat nakapo, di ba? Kapag natalo tayo, hindi na tayo nakaupo, hindi tayo makakanakaw. Hanggang nasa pwesto, magnakaw na, total, maluwag yung nasa Malacanang, nasa taas, maluwag. Hindi sila sinasaway. O di, kanya-kanyang dambulan na sa pera ng bayan. Yan po ang nangyayari. So, medyo may mga ayaw nang tumabi kay Tamba, kay Martin Romualdez. Pero may pinalabas naman sa media na 240 na raw ang manifesto na pumirma para kay Martin Romualdez. Yung bang nagtitiwala pa rin daw kay Martin Romualdez. Pero yung 240 na yon, medyo hindi ako parang naniniwala doon. Siguro pinapalabas lang yan. Hindi ko alam parang hindi ako naniniwala. Pinapalabas lang siguro yan na baka may sakaling tumakbo na pagka-speaker, makakalaban ni Romualdez. Pag nalaman niya, 240 na raw yung pumirma, mawawala na siya ng loob. Pagbaga sinisira lang yung loob ng mga gustong tumakbo. Parang ganyan niya. Bakit mo ilalabas yan? Kailangan mo ba ilabas yan? Di ba? Pwede mo naman hindi ilabas sa publiko yan. 240 na pumirma. Pwede mo naman hindi ilabas sa publiko. Bakit mo nilalabas? Baka hindi naman totoo, no? So, kung may bala kayo na tumakbo na pagka-speaker sa House of Representatives, tumakbo kayo. Huwag kayo matakot kay Tamba. Saka, marami ng marami ng... Kasi once na dumikit ka ngayon kay Tamba, ang tingin sa yung tao, magnanakaw. Napakasama na ng imahe ni Tamba. Ang sama-sama na po. Na kapag ikaw ay dumikit dyan, baka susunod na election, hindi ka na manalo. Ang dami na pong dumikit dyan na natalo. Natalo. Pero lang sa mga party list, dahil ang dali kasing dayain sa party list. Madali lang po ba dayain yung party list na yan? So kung ikaw congressman sa mga distrito, may tulog ka kapag lagi kang katabi ni Tamba. Kaya yung mga tatabi dyan, naku, mag-isip-isip kayo kung ayaw nyong mag-end ang inyong career. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye.